Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Friday Bible Study. Happy and blessed 2025 po sa bawat isa. Ang bilis po ng panahon, ano? January 10 na po ng year 10, 2025. So, ayun, nakabuelo na po ba ang lahat sa 2025? Nag-sync in na po ba sa atin na, ay, 2025 na pala, no? So, sobrang bilis po. Nag-Christmas, nag-New Year, tas ngayon po, nasa second week na po tayo ng January. Mga ngalahati na po agad, ano. Parang, yung iba po sa atin bumabelo pa lang or nagre-recharge pa sa bagong taon na to. So, sa gabi pong ito, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol po sa mga Bible characters ng Old and New Testament. So, nasa New Testament na po tayo. At ano yung matututunan nating lesson dun sa Bible character na yon. So, ayun po. Nawa po, handa na po ang bawat isa. At simulan po natin ang ating gawain, ng ating Bible study sa isang panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat po sa gabi ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa buhay at kalakasan na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin at sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa bawat blessing na binibigay niyo po sa amin sa nakalipas na mga araw ng linggong ito, Panginoon. Tunay, Lord, na sa oras na to, Lord, inaalay namin yung time na to sa'yo. At nawa, Lord, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, sa lesson, Panginoon, na ituturo mo sa amin tonight, Panginoon. Gabayan niyo po ako, Lord, sa pag-share ko tonight, Panginoon, at langisan mo nga po ang aking mga labi. Holy Spirit, guide me as I share the word, and may the Lord be glorified. Ikaw Panginoon yung patuloy na maitaas, Panginoon, sa oras na to. Ano mang gawa ng kaaway, Lord, ay wag mo pong pahintulutan. Ito pong oras na to, Lord, ay para sa iyo. Gabayan po yung bawat isa sa amin, Panginoon. At nawa, Lord, magkaroon kami ng kapahingahan ngayong gabing ito, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat, Lord, sa araw na to. At patuloyin ka namin itinataas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan nga po. Happy Friday po. So, last Wednesday, si Pastora, nagtakal na din siya ng isang Bible character ng New Testament, si Nicodemus. So, ngayon namang gabi ito, ang topic ko ay about kay Mary and Martha. Excuse me. Ayun po, si Mary and Martha. So, bawat isa sa atin, medyo familiar na po tayo kay Mary and Martha, no? Kasi, familiar po tayo sa kwento ng kapatid nila na si Lazarus. So, ayun po yun. Si Mary and Martha po ay kapatid ni Lazarus. So, isa sa mga miracles ni Jesus, before nung na pinerform niya is yun nga binuhay niya si Lazarus. Nagkasakit si Lazarus at namatay. At muling binuhay ni Jesus. So, si Mary and Martha, isa sila sa mga tao na naka-witness nung miracle na yon. So, ayun yung isa sa mga account nila or story nila na makikita natin sa New Testament. So, meron pa yung i-share ko po ngayon ng isa pang story na involved din po or kasali pa rin si Mary and Martha. Sa pagkakataong ito naman po, dito yung dumalaw si Jesus sa bahay nila. So, ayan, tingnan po natin kung ano yung mga matututunan natin sa buhay ni Mary at ni Martha. So, Mary and Martha, ang text po natin ay matatagpuan natin sa Lucas or Luke 10, verse 38 to 42. Samahan niyo po akong magbasa. So, verse 38,
As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. So, ayan nga yung background of the story po natin. Si Jesus, kasama yung mga disciples niya, syempre gumagawa na sila ng ministry at nagpapagaling sila ng mga masakit, nagpe-perform sila ng mga miracle. So, on their way to Jerusalem, nadaan sila dito sa isang, yun nga, parang village or lugar na to. So, ang tawag, si Mary and Martha, nakatira sila sa Bethany. So, napadaan si Jesus and disciples niya dito sa lugar na to at nung nakita yun ni Martha, sabi dito, winelcome niya or in-invite niya si Jesus at yung mga disciple sa bahay nila. So, ano pong sunod na nangyari? Yung her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. So, magkapatid po si Martha and si Mary. Si Martha talaga yung nakita po natin dito sa binasa natin na yung nag-welcome. So, nung dumating na si Jesus sa bahay nila, makikita po natin yung naging reaction ng magkapatid. So, magkaiba sila ng naging reaction or naging response sa pagdating ni Jesus. So, pagdating ni Jesus, si Mary, ano daw una niyang ginawa? Siya ay umupo sa paanan ng Panginoon at nakinig. Siyempre, si Jesus, sa teacher, nagtuturo talaga siya nung time na yun. At ang naging choice ni Mary ay nakinig. Nakinig siya sa kung ano yung ituturo sa mga tinuturo ng Panginoon. On the other side, si Martha, syempre excited din siya, no, na, wow, si Jesus, kilala nila si Jesus. At si Jesus, kung tingnan natin sa Book of John, malapit po talaga siya sa magkakapatid, kay Lazarus, kay Mary and Martha. Di ba po dun sa story nga ni Lazarus, talagang dun yung Jesus wept nung namatay siya. Nakita nila na mahal ni Jesus tong magkakapatid na to. So, nung dumalaw si Jesus sa bahay nila, syempre excited si Martha. So, ang naging response niya, ano kayang naging busy siya. Sabi pa nga na-distract eh. She get distracted sa pagpe-prepare ng dinner. So, wala naman pong makikita natin, kung titingnan natin, wala naman pong masama kasi yung parang Pinoy hospitality, ano, na, ay, may bisita, yan, sige, ibibigay natin, kumbaga best intention, yung best dun sa bisita. Kaya lang, yun nga, na-distract na si Martha, kumbaga, parang sa simpleng sabi, parang naaligaga sa mga preparation ng pagkain para kay Jesus at sa mga disciple. At dahil doon, ito po yung susunod na nangyari. Sabi ni Martha kay Jesus, she came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I'll do all the work? Tell her to come and help me. So, yun. Na-distract na siya and kung makikita po natin, may halong medyo frustrated na sinabi niya pa kay Jesus na sabihan yung kapatid niya, no, na yung kapatid niya na si Mary, na tulungan siya sa pag-prepare dahil yun nga, siguro na-overwhelm siya sa preparation. So, ano kaya naging response ni Jesus kay Martha? But the Lord said to her, sabi ni Jesus, My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. So, sa verse 41 to 42. 41 and 42. Si Jesus, di ba sabi niya, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. Sa Tagalog, sabi ni Lord, masyado kang nag-aalala, nababalisa sa mga preparation. At sabi dito, yung kapatid mo, there is only one thing na worth being concerned. At si Mary, na-discover niya yun at hindi yun aalisin sa kanya. Nasabi ng Lord, there is only one thing worth it. At si Mary, yun yung naging
choice niya. At yun ay yung um, umupo, ba? Sit at the Lord's feet and listen to His word. So, ayun, ano pong itong story na to, maiksi lang po siya. So, makikita natin dito, ano po kaya yung mga lessons na tinuturo sa atin ng kwento ni Mary and Martha sa pagdalaw sa kanila sa bahay nila ni Jesus. So lessons that we can learn from Mary and Martha. So yung una po, sit at the Lord's feet like Mary. Sabi dito, to sit at the feet of Jesus means submission and devotion. This was Mary's chosen focus. She prized the time with Jesus and gave her entire focus to His presence. Sit at the Lord's feet like Mary. So, ito, bagong taon na naman po, siyempre pag New Year, parang new start, di ba? Kumbaga, reset. So, sa pasok ng bagong taon, sa pagpalit ng taon, minsan parang tayo po ay si Martha, naaligaga tayo, nag-aalala tayo, ang dami nating mga iniisip, what's in store for us for 2025. And ang daming plans, 'di ba? Iba may mga New Year's resolutions po. Pero kung makikita po natin dito, ano nga ba yung one thing, sabi nga doon sa ano ba yung sabi ni Jesus? There is only one thing na worth it na dapat tayo maging concerned. At yun yung ginawa ni Mary. So ano daw yung makikita natin? Let's sit at the Lord's feet like Mary. To sit at the Lord's feet means submission and devotion to the Lord. Kasi syempre, di ba po, when we sit, yun nga, we're parang declaring na we're surrendering to the Lord. Kasi wala ka namang gagawin, di ba? Uupo ka lang. It's a sign of submission to the Lord na may your good and perfect will be done sa buhay ko. Katulad ng kay Mary. And to sit at the Lord's feet means peace. Alam niyo yun na parang relax habang si Martha ay frustrated na, na-distract na. Si Mary, ang sarap ng pagkakaupo niya. Kung i-imaginein po natin, kung iisipin natin, nakaupo lang siya, tapos nakikinig siya kay Jesus. Habang si Jesus ay nagtuturo, there is peace in her. So, minsan, ayun yung matututunan natin dito na minsan, dahil sobrang dami nating mga inaalala, ang nire-require lang ng Lord sa atin ay be still, anak. Sabi niya, upo ka muna. Di ba? Parang relax ka lang muna. Yun nga, you sit muna and listen, you hear what I'm going to say. Parang ganun yung sinasabi ng Lord sa atin. Ngayong taon na to, no? Be still, parang ganun. Umupo ka muna, and hear me. Instead of, ayun nga, being parang balisang-balisa, daming inisip. Let's surrender, diba? Let's submit sa Lord lahat ng mga cares, plans, frustrations natin this year, ay the past year, and yung mga plans natin for 2025. Talagang dito na yung pagkakataon na like Mary, let's sit at the feet of Jesus, surrendering and submitting all our plans and cares sa Kanya. At makikita po natin na yun nga, there is peace, there is joy, and there is renewal of strength sa atin na hindi mo natin ma-explain dahil si Jesus lang yung makakapag-provide nun. So ayun, kung inaisipin natin, parang peaceful nung illustration na yun, na pagkakita ni pagkapasok ni Jesus sa bahay nila, ang unang naging choice ni
Mary ay umupo sa kanyang paanan at makinig. So, ngayong taong to, like Mary, tayo ay maupo sa paanan ng Panginoon. Manalangin tayo, siyasatin natin yung kalooban niya para sa buhay natin at para sa taong ito. So, ayun po yung una nating matututunan. Yun yung naging choice ni Mary. Binigay niya yung entire focus niya sa presence ng Panginoon. Ano yung lessons pa na that we can learn from Mary and Martha? So, tatlo po ito. Letter B, stop rushing and worrying like Martha. Sabi ko nga kanina, Martha served Jesus with the best intention, but became distracted with all the work. Stop rushing and worrying like Martha. Bilang mga tao, minsan Martha tayo no? Talagang konting bagay, nag-aalala, na-frustrate, na-distract, na we lost our sight na to Jesus. Kumbaga ang mas nakikita natin kung ano yung minsan kung ano yung problema na meron tayo, yung mga kinakaharap natin, and na-distract na tayo. And ayun yung matututunan naman natin kay Martha. So, maganda naman yung intention niya. Gusto niyang ibigay yun nga, best niya sa Lord. Yun nga lang, she lost yung focus niya kay Jesus, the King, at naging her King, mas nag-focus siya dun sa what can I give to the Lord instead of ano yung kumbaga matututunan ko sa Lord, parang ganun. Kaya napagod siya. Minsan tayo bilang mga followers of Christ, mga followers of Jesus Christ, ni Jesus. Minsan dumarating tayo sa point na sa ating paglilingkod nga sa Panginoon, nakakaranas tayo ng pagkapagod, ganun. Minsan nadidistract tayo, na-frustrate tayo kasi we focus on the kingdom, hindi na sa king. So, okay naman po yun. We serve God. But, let's always remember na, bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit ko nga ba ito ginagawa? Kunwari, ngayon, nagsiserve tayo sa church. Ba't nga kung heart check na din po sa atin to ngayong year, ba't ko nga ba ito ginagawa? So, dapat malinaw sa atin na, at clear sa atin na this is our service is a result nung encounter, nung relationship natin sa Panginoon. So, ayun. So, parang pag sa tuwing nade-distract tayo katulad ni Martha at napapagod tayo, di ba? Parang sa kinausap niya pa si Jesus, sabi niya, pwede bang sabihin kay Mary na tulungan ako, ganun. Kasi nga napapagod na siya eh. Pero ano ba yung gusto ng Panginoon lang, di ba? Be still, anak. Umupo ka. Sit at the Lord's feet and hear my word. Yun yung gusto ng Lord. Calm your heart, di ba? And I will give you peace, sabi ng Panginoon. So, ayun. Anong makikita natin? Stop worrying and rushing like Martha. So, on this year, 2025, stop rushing at stop worrying din like Martha. Kumbaga, yun nga, dun matututunan natin like Mary na let's submit our plans and cares sa Panginoon, and He will give us peace and 'di ba, assurance na His will is good and perfect. So, ayun po. So, lastly, ano pang matututunan natin? Lessons that we can learn from Mary and Martha. Sabi dito, focus and choose that one thing. Building a relationship with Jesus. Focus and choose that one thing. So, pagka kayo po ay gulong-gulo na, no, parang lost na kayo sa yung buhay Kristiyano, naglilingkod ka sa Panginoon, parang feeling mo lost ka, nakakaramdam ka ng pagkapagod, or parang nawala na yung, ano ba yun, yung motivation mo, ano
anong reminder ni Jesus kay Martha? Focused, 'di ba? On that one thing. Ano ba yung one thing na dapat maging concern tayo? It is our building our relationship to Jesus more than anything else, more than our service, parang ganun yung mga ginagawa natin sa Lord. Syempre, yung mas important kay Jesus is yung relationship natin sa Kanya. So, let's go back doon at the feet of Jesus, no? And pray na, Lord, parang I'm lost, I'm tired, bigyan mo ako ng, ibalik or bigyan mo ako ng, kumbaga yung heart i-strengthen muli, parang ganun, palakasing muli, at surely He will answer us. Yun naman yung pinaka-foundation, di ba? If our relationship is with Jesus is okay, ayun, di ba? Everything naman will follow. Lalo na yung service natin. Kumbaga, yun nga, fruit yun eh. Fruit yun ng relationship natin sa Panginoon. And sa ating paglilingkod, merong joy. So, makikita natin na if we're on parang right track, no? Na kapag tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, kapag tayo naglilingkod, may joy sa atin. Kumbaga masaya tayo na ginagawa yun. Instead na yung kay Martha na parang naging burden pa sa kanya. So yun, yung magiging parang heart check natin sa ating paglilingkod. At the end of the day, there is joy. Masaya tayo na uuwi. Kasi we bring back yung what is due for the Lord. Kung saan man niya tayo tinatawag. Kung saan mang ministry niya tayo tinatawag. Or kung ano yung pinapagawa niya sa atin. So, focus on that one thing. Building a relationship with Jesus. So, yan. For, 2025, may this be our goal na, yun nga, wag tayong susuko. Kumbaga, kung tingin natin, parang wala alam mo yun, wala ka pang gana. So, yun, mag-start lang tayo. Simpleng-simple lang sinasabi ng Lord na magsimula tayo sa pag-sit sa kanyang paanan and surrender and submit everything unto Him and listen to Him. Magkaroon tayo ng bukas na puso at tenga sa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, ayun, focus and choose that one thing. So, sa application natin, sabi dito, where is your focus? What is stealing your attention from Jesus today? Where is your focus? Where is our focus nga ba? Are we like Mary na nakafocus kay Jesus, 'di ba? Pagdating, upo agad siya eh. So, nakinig agad siya. So, katulad ba tayo ni Martha na focus na yung mga kung ano-anong detail, kung ano-anong mga kaabalahan, kumbaga ganun, ng buhay. So, saan ba yung focus natin? So, yung isa pa sa application, sabi dito, what is stealing your attention from Jesus today? Ayan. Ngayong panahon to, napakadami po ng interruption, ng mga distraction na nag-i-steal sa atin ng attention natin from Jesus. Unang-una po, cellphone, social media, lahat ng pwedeng uri ng kabisihan, kumbaga our work, pwedeng gamitin ng anything na pwedeng gamitin ng kaaway para ma-distract tayo sa attention natin sa Lord, no? Na sobrang maging busy tayo, no? Tapos na pala yung araw. Hindi mo lang tayo nakapag-pray, hindi mo man lang naalala yung Lord. Sobrang pagod mo, sa sobrang pagpupursue, though wala namang pong masama sa pagiging masipag, yung sobrang pagpupursue, minsan naman po, nasobrahan naman po at nakakalimutan na yung Panginoon. So, ayun, this year, maganda po na mapagbulay-bulayan natin,
mapagnilay-nilayan. Ano nga ba yung nag-i-steal ng attention ko from Jesus? Ano nga ba tong parang Martang-Marta ka, no? Busy-busy ka doon na you lost your focus na sa Panginoon. At parang nawala na bilang Christian, tas nawala si Jesus sa scenario. So, yun. Kung ano man yun, and let's parang pag-pray mo na i-reveal ng Panginoon yun sa'yo and humingi tayo ng kapatawaran dun sa mga bagay-bagay na nag-i-steal nga ng attention natin para magkaroon tayo ng time kay Jesus. Minsan sa cellphone lang eh. Kaka-browse, di mo lang, 1 hour ka na palang nagbabrowse, no? Lahat tayo dito, ano yun eh. Guilty tayo dito. Ini-steal na ng cellphone natin yung time natin kay Jesus, sa ating mga anak, sa mga mahalagang tao sa buhay natin. And ngayon, since ito ay isang paalala sa atin kung ano nga ba yung nag-i-steal at nawa mapag-pray natin at tayo ay makapanumbalik, no? At maisuko natin sa Panginoon yun. So, ayun po. Where is your focus? Si Mary, ang chosen focus niya ay yung ibigay niya yung talagang, kumbaga, 100% niyang attention sa pakikinig kay Jesus. Si Mary, sinavor niya yung moment kasi, di ba? Nandiyan na sa harapan mo si Jesus, siya talagang minaximize niya yun. At yun nga, si Martha, abalang-abala sa mga ginagawa. Di niya na napansin, nagtuturo na si Jesus, siya nagpe-prepare pa din. And, ayun, sana makita natin sa story na to kung nasan dapat yung focus natin. Focus on that one thing. So, for our conclusion, dito na po ako mag-e-end. Sit at the feet of Jesus and hear His word. Set a time with Jesus each day to pray and meditate His word. Si Lord naman, si Jesus, hindi naman siya demanding God eh, no? So, nandyan lang siya lagi. He is patiently waiting for us. And it's our choice, di ba? Every day, meron tayong choice na maging intentional sa ating devotion sa Panginoon. Na, kunwari, sobrang busy, no? Ang daming mong dapat gawin in a day. So, maging intentional ka na tong oras na to, yung panahon na to, ilalaan ko sa Panginoon. To, pwede po yun na pagkagising sa umaga, maagang-maaga, habang tulog pa yung mga tao sa bahay nyo, yun, doon ka magbasa ng Bible at magpray sa Panginoon. O kaya naman pagkagabi, bago ka matulog, di ba nga si Joshua, di ba? Day and night, sabi. Meditate on His word, day and night. So, bago matulog, kausapin, yun din yung perfect time para magpasalamat sa Panginoon sa buong araw, sa kabutihan niya, at nilay din, makapagbasa ng kanyang salita. So, ayun po. Set a time with Jesus each day to pray and meditate His word. So, ayun po yung story natin for tonight about Mary and Martha. Nawa po, may mga realization po tayo at at the end of the day, kausapin natin yung Lord, mag-pray tayo. Kung ano man yung mga bagay na nagdi-distract sa atin para ma-feel natin fully yung presence ng Panginoon. At surely, kung talagang tayo ay uupo sa kanyang paanan at magiging still, di ba nga, be still, makakamtan natin yung peace na nanggagaling sa kanya. For He is the Prince of Peace. Prince of Prince. So, ayun po yung topic natin for tonight. Samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Tunay na salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagkakataon na hindi ka namin inuuna, sa mga panahon na nakakalimutan
ka namin kausapin, nakakalimutan namin basahin ng inyong mga salita dahil sa mga kaabalahan, Lord, na meron kami sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na hanapin yung kapayapaan sa iyo, Lord, na isubmit sa iyo, Panginoon, yung lahat ng mga alalahanin namin, mga plano namin ngayong bagong taon, Panginoon. Tunay na napakaraming bagay na pwedeng mag-distract sa amin, Lord. Pero salamat dahil patuloy mo kaming tinutuwid at sinusuko nga namin, Panginoon, yung mga bagay-bagay na to, Panginoon. Nawa, Lord, ikalm mo, Lord, yung heart namin na tila nagiging Martha, Lord, na nadidistract at nag-aalala, Panginoon. Kundi bigyan nyo kami ng heart like Mary, Panginoon, na binigay yung focus na attention sa iyo, Panginoon, at sa pakikinig ng iyong salita. Lord, sa bawat araw, patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kaming i-mold, Panginoon, at patuloy mo kaming i-guide, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu. Gabayan mo kami sa bawat araw, tulungan mo kami na mas maging disiplinado, mas maging intentional sa paglalaan ng oras at panahon sa iyo, Panginoon. Tuwari mo kami sa mga panahon na wala kaming oras dahil nawawala yung focus namin sa iyo, Panginoon. Gabayan mo ang bawat kapatid na kasama kong nag-aaral ngayon, nanalangin ngayon, Panginoon. At nawa, Lord, makamtan namin, Lord, yung kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw yung patuloy naming itataas at luluwalhatiin at patuloy na pararangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos. Amen. So, magandang gabi po muli sa bawat isa. God bless po. Magkita-kita po tayo sa Sunday sa ating Sunday service.